Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Subjective po ba yung depression? Meaning, depende sa tao kung ano yung nagpapatrigger sa kanya. Ang pinaka-question is, ano yung mga nagpapatrigger sa depression? Yung kanina, diba yung biological, psychological, social, na spiritual. Pero, totoo, iba-iba yung triggers ng tao. Meron din tawag na parang predisposing. Halimbawa, ibig sabihin nito, parang nagkakaroon siya ng higher risk. Kunwari, yun nga, sabi nga mayroon may lahi, malakas yung lahi, maraming kamag-anak, may higher risk siya magkaroon. Pero, meron din talaga yung iba, yung last, parang yun yung pumitik, yung last straw sa camel's back. Kunwari, nireject siya ng pangatlong jowa niya. Pumitik, diba? Precipitating. Meron din titawag na perpetuating. Kunwari, parating ganun, parating unhealthy yung relationship na napupuntahan niya. So, perpetuating yan din. So, yun yung parang meron yung nagbibigay sa ng risk. Minsan, nag-manifest siya sa isang na iba-iba, yung trigger event. Tapos may iba naman, may protective din. Pero, so, makakatulong yun kapag yung environment mo, kung it perpetuates na depress ka or protects ka ng state din yan. Ano yung mga symptoms ng taong depressed bago siya mabigyan ng gamot? I-shop mo. Yung 5 out of 9 kanina. Oh, yun na yun. Oo. Yun yung parang main criteria or ano. Pero kung sa yung everyday ganyan, kasi makikita mo yun, mas isolated sila, mas tulala sila. Yun yung mga parang warning signs or na parang you can approach them. But yun, balik tayo sa yung criteria pa rin talaga, yung pang-diagnose na, ay, clinical depression yan, di lang siya sa... Pwede ba? Ako, gusto na yung pasok na ako sa 5 o sa 6. Tapos pinascribe ako ng gamot. Hindi kasi yun yung question, diba? Kung kailan siya bibigyan ng gamot. Ang ano mo is, yun yung tanong, kung kailan mo siya dapat bigyan. Case to case din yan. Hindi yung sinabi mo kanina na nag-hit na siya ng 5 o 6, di ba? Yung diagnostic criteria, yun yung criteria for clinical depression or major depressive disorder. Ang dami kasing mga different types ng depression. Meron other specified, yung konti lang, yung na-fulfill, pero significant. Hindi ba bibigyan ng gamot yun? Depende sa pag-usap. Meron iba naman na, ano lang, because of the particular incident, pero sobrang may or may not give. Kasi, para sa akin yung pagkakaintindi ko doon, pagka nag-take ka nun, pwede nang ma-shaken yung mga tao, i-balance sa parang pwedeng maging dependent o hanap-hanapin mo. May magbago na sa pag-isip mo talaga. Yan maganda yung ano mo, parang ano rin siya, misconception, no? Excuse me lang pare Depende rin kasi hindi lahat na nagagamot forever nagagamot. No? May iba for a time, for the time being lang. May iba kailangan may low dose, may iba kailangan may low dose na whatever. So, case to case siya. Pero, ang role niya, hindi para ibahin yung personality ng tao. It's more of para yung mga debilitating na nararamdaman. I-ano mo lang. Pero same yung persona niya, kung ano yung mga trip niya, hindi nababago yun. Or hindi rin siya addict, hindi naharap-harap yung katawan. Hindi siya gano'n. Or more on Pwede mo siyang isipin as... mas dependent. Hindi naman. Pwede mo siya isipin as, ano ba? Or may high blood ka, di ba? Most likely, pa-prescribe ka ng anti-high blood. Hindi ka naman yung shit, nag-game na ako sa anti-high blood medication. Di ba, hindi naman gano'n. Hindi naman gano'n yun. Pero alam mo lang kailangan mo siya para ma-normalize. Tapos minsan, mabibigyan ka ng clearance ako, sige, wag mo na, ano yun, kasi nag-exercise ka naman, maganda naman diet mo, pwede mo na hinto. Parang ganun siya. More on, yung concern ko is,
baka may side effect din. Pag dinig ko to, Oo. pinascribe na ako nito, baka hindi maging dependent ako dito. Kumbaga, maging regular ko na itong iniinom. Or, basta lumala yung, ano ko, condition ko kasi. May naririnig na rin ako, kaya mas napapadalas na. So, tendency, tataas na naman yung gamot sa akin. Mga ganun. Kuya, tas naman yan. Ang hirap, no? Yung gamot, meant talaga siya to address or decrease yung mga symptoms. So, in terms of side effects, lahat ng gamot kasi, side effects, kahit hindi lang side, I mean, yun pala yung paracetamol, pwede maano yung liver mo, yun, diba? Yung ganun. Pero, i-away mo yung benefit at saka risk. Hindi ka uminom, pwede namatay ka sa lagnat mo, sa infection mo, diba? Parang ganyan. So, same with side, mayroon naman. May side effect siya, pero hindi siya yung habit forming, hindi siya detrimental sa'yo. Or pwede mo rin siya ma-counter ng mga ibang practices, mga lifestyle mo, or supplements, yun. Meron na po bang case na na-sense mo na may problema at ako mental? Check ako. So, nung balik ako sa tanong na na-diagnose siya na kailangan mong inom ng gamot. Tapos wala siyang kasamang wala siyang guardian, dependent sa kasama. Tapos nung piniscribe na siya ng gamot, pwede mo siyang tumanggi, nagsasabi ako, or ano ba? Ang sinasabi mo, paano kung maka-encounter kami ng tao na Pwede bang tumanggi yung pasyente na from taking gamot? o so ibibigay mo na yung yung prescription nun di ba? Yung reseta Tapos bahala na siya, wala ka nang magagawa doon. Tama, no? Oo. May dalawa kasi ang naisip. Isa yung may tinatawag sa social emergency. Halimbawa, yung may taong grasa or mayroong someone na wala ka lang kasama tapos wala ka sa sarili. Walang guardian din at that time. Siyempre, try mo i-contact. Pero at that time, kailangan mo siya, halimbawa, i-sedate siguro muna or i-calma muna or address ang symptoms. Pwede ka mag-involuntary admission for that person or lagyan mo siya sa parang facility na mag-treat. Pero yun, psychotic, kaya mag-isip for himself, herself, sinabi sa'yo, hindi ko gusto Oo naman. Busalan ko pa siya. So, ganun. Hindi. Oo, meron. May right yung patient. Pero yung social emergencies talaga, or kailangan talaga, correct. Diba, pag fatal yung tao, kahit walang identification. Nakita ko lang siya. Or parang walang identification, sinugod sa ospital. Gagamot yun. Parang ganun. Ganun lang din siya.